Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Yasi. Ako po ay 45 anyos na sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 2003. Death anniversary yun ng aming mga lolo at lola nang umuwi kaming magpapamilya sa probinsya. Nakagawian na namin na magpunta sa sementeryo para magpamisa at ipagdasal ang namayapa naming lolo at lola. Bawat taon, kanya-kanya kaming mga gastusin at pagpapamisa. Pero kahit na ganoon, ilan pa din sa aking mga tiyo at tiya ay nagbibigay ng halaga na kaya nilang iambag para kahit papaano mapalaki ang aming handa. 23 anyos lang ako nang maranasan ng isang kababalaghan na hindi ko kailanman makakalimutan. Nakakapanabik talaga magpunta sa probinsya. Sus, ang sabihin mo lang, nananabik ka makita si Kyle. Hala, si kuya, ang dumi mag-isip. Totoo kaya ang sinasabi ko? Hindi ba't pinadalhan mo siya ng sulat dati? Kuya, biro lang yun. May biro bang iniyakan? May girlfriend na yun. Ano ngayon? Hindi ko siya gusto, no? Akala mo lang yun. Todo tanggi ako sa mga biro sa akin ni kuya. Ang totoo niyan, nagka-crush talaga ako sa kaibigan niya sa probinsya, si Kyle. Ewan ko ba, wala namang gaanong maganda sa binata maliban sa mahilig lang siya sa tirador at paliligo sa batis. Tapos napapagalitan pa ng nanay niyang mananambal na si Aling Asunta. Basta nagustuhan ko lang ang pagiging makulit niya, tapos mapaglaro. Siyempre, iba na ngayon. Kahit tuksuhin ako ni kuya sa lalaking yun, hindi ako maaapektuhan. Dalaga na ako at may mga pansarili ng gusto. Tuloy, marami sa mga kaanak namin ang pumuri sa akin nang dumating kami sa probinsya. Ibang-iba na raw ako sa dati. Pino na ako kumilos at mahiyain. Si kuya naman, panayambati sa mga dati niyang kakilala. Palibhasa, siya lang ang nakakagala sa aming dalawa kaya siya ang mabilis na nakahanap ng barkada. Kuya, maiwan na muna kita ha. Nabuburyong na ako sobra. Sige pero wag kang masyadong lalayo ha. Baka mamaya maligaw ka. Alam mo naman na 1 taon din tayong hindi nakabalik dito. Mamaya niyan mausog ka. Tatandaan ko po. Umalis na nga ako at nagtungo sa hardin. Dito inabala ko ang sarili ko sa pamimitas ng mga bulaklak. Malawak ang hardin ng malaking bahay. Kumpleto sa halamang namumulaklak at may sarili pang tambayan na dati na'y gustong-gusto kong puntahan. Miss, mukhang napansin kong malungkot ka. Sino ka? Anak ako ni Aling Asunta, ang mananambal. Talaga? Kung ganun, ikaw na ba si Kyle? Paano mo ako nakilala, Binibini? Nakalimutan mo na ba? Ako si Yasi, ang kababata mo. Kapatid ako ni Ed. Talaga? Ikaw na si Yasi? Dalaga ka na. Ang ganda mo pa. Hindi ko alam na bolero ka pala, Kyle. Uy, hindi naman. Nagsasabi ko ng totoo. Ikaw din. Lumaki kang gwapo. Marami nga nagkakagusto sa akin At mayabang Hindi ko alam na nandito pala kayo. din. Nagtawanan na lang kaming dalawa sa naging palitan namin ng usapan. Hindi ko akalain na ganito pala kasaya ang makipag-usap kay Kyle. Matagal na panahon na rin kasi ang lumipas. Iba pa talaga ang nasa isip namin noong mga bata pa lamang kami. Samantalang ngayon, masasabi kong medyo nagkakahiyaan na kami. Hindi ko alam na nandito pala kayo. Oo, death anniversary ni na Lola at Lolo. Alam mo na, kami na ang nakatoka ngayon sa paghahanda Si Mama at Papa nga ay nasa simbahan ngayon para kausapin ang kura paroko. Ikaw, ano palang ginagawa mo? Ako ang naatasan ng auntie mo na ayusin ang hardin. Sabi niya kasi dito gagawin ang selebrasyon. Saka mahilig ka raw sa bulaklak. Ang bait naman ni Auntie. Naisip pa talaga ang hilig ko. Huwag kang mag-alala, hanggang singhot lang ako sa halimuyak ng mga bulaklak. Hindi naman ako namimitas Ayos lang naman kung pumitas ka. Bulaklak niyo naman yan Alam mo may kakilala akong mahilig din sa bulaklak. Si Milagros. Talaga? Oo, maganda siya at marami nagkakagusto sa kanya sa lugar na ito. Siguro kasali ka sa mga may gusto sa kanya, no? Naku, hindi kaya. May hinihintay kasi ko na mapansin ako.
Hindi ko lang talaga alam kung may pag-asa ba ako sa kanya. Baka naman kasi hindi ka marunong dumiskarte. Si Kuya Ed, naku, sobrang babaero na. Nakakainis na nga eh. Ang daming babaeng nagpapakilala sa akin. Gustong makipaglapit sa kanya. Talaga? Naku, kailangan niya mag-ingat kay Milagros. Mamaya mapansin niya ang mailap na dalagang yun. Bakit naman? Anong meron kay Milagros? Ang sabi ni Mama, umiwas daw ako sa babae at may kakaibang mahikang taglay ang kanyang kagandahan. Kaya nga ako may suot na pangontra eh. Itinaas ni Kyle ang kanyang palapulsuhan at kaagad na ipinakita sa akin ang kanyang suot na pulseras. Tawang-tawa tuloy ako dahil pambabae ang kanyang suot at mukhang gawa pa ng nanay niya. Bakit may suot ka namang ganyan? Hindi mo kasi alam ang kwento tungkol kay Milagros. Bakit naman? Kinatatakutan siya dito sa ating nayon. Pabor na lang sa kanya kung may mga bagong salta sa bayan o mga bakasyonista na hindi siya kilala dahil talagang nahuhumaling sa kanya. Pero ang totoo talaga, may taglay siyang kakayahan para mambiktima ng mga lalaking nagkakagusto sa kanya. Mukhang nakakatakot naman yan. Totoo ang sinasabi ko. Kaya wag mong hahayaang makalapit si Milagros kay Ed. Naku, problema yan. Hindi ko kasi kilala si Milagros eh, kung anong itsura niya at kung saan siya nakatira. Dati, sa kagubatan siya nakatira. Pero nang may mga napapabalita ngang natatagpo ang bangkay ng mga kalalakihan sa paanan ng bundok, pinili niyang manirahan sa bayan para ipakita sa mga tao na di umano ay inosente siya at walang ginagawang masama. Pero alam mo naman ay isang mananambal si nanay. Kaya niyang gawin ang lahat, malaman lang ang tunay na lihim ng babaeng yun. Mukhang kailangan nga ni Kuya na mag-ingat. Naku, babaero pa naman yun. Pwede kitang samahan sa bayan para makita si Milagros kung gusto mo. Pero hindi tayo lalapit ha? Sige ba? Nagkasundo nga kami ni Kyle na pumunta sa bayan. Bago yun, nagpaalam muna kami sa aking mga magulang at ipinaalala na rin sa kanila kung sino si Kyle. Kinilig pa ako nang itukso nila kami sa isa't isa. Tuloy nagkahiyaan kami ni Kyle habang naglalakad sa daan. Pagpasensyahan mo ng mga magulang ko ha. Alam mo naman, mapagbiro lang talaga sila. Ayos lang yun. Ikaw ang inaalala ko. Kung makapang-asar kasi sina auntie at uncle parang nirereto na nila tayo sa isa't isa. Pwede ka namang tumanggi no? May girlfriend ka na nga yata eh. Naku, wala akong kasintahan. Wala pa sa isip ko yan. Hanggang paghanga lang ako. Teka, mukhang nasa bayan na tayo ah. Ano, saan banda ba ang bahay ni Milagros? Doon. Sinundan ko ng tingin ng tinuturo niyang bahay. Napamulagat ako nang makitang naroon nga si Kuya at kaakbay pa ang babaeng umaastang mahinhin pero mukhang nasisiyahan naman sa pag-akbay ng aking kapatid. Lintik, nariyan na si Ed at kasama na niya kagad si Milagros. Siya si Milagros? Oo, siya nga. Tinitigan ko ang nasabing babae. Tunay nga naman siyang kabigha-bighani. Kaso nga lang, hindi ako mapalagay sa pangiti-ngiti niya. Parang may kakaibang ibig sabihin. Ani mo may ipinapahiwatig. Tuloy kabadong hinarap ko si Kyle. Mukhang huli na tayo. Magkasama na sina Kuya at Milagros. Huwag kang mag-alala. Magagawan pa naman natin yan ng paraan. Kumalma ka lang at maging matatag. Alam kong nakakatakot tong sasabihin ko. Pero mamayang gabi, bantayan mo si Ed. Babangon siya sa kalagitnaan ng pagtulog. Ako naman ay pupuntahan si Nanay Asunta at ipapaalam ang mangyayari. Sigurado ka bang okay lang sa'yo? Malaking abala na tong ginagawa mo. Naku, wala yun. Mga kaibigan ko kayo. Kaya ayos lang kung ako na muna mag-aasikaso sa inyo ngayon. Hindi ko akalain kay bilis ni Kuya na nakalapit sa babaeng yan. Hindi pa nga niya kakilala pero kung makadikit ang kanilang mga katawan, parang matagal nang may namamagitan sa kanila. Kagagawa ni Milagros yan. Alam mo, naiinis talaga ako eh. Saglit lang ah. Bakit? Saan ka pupunta? Basta, babalikan kita. Teka lang. Bago pa man ako mapigilan ni Kyle, nakalapit na ako kina Kuya at Milagros. Umasta akong nagseselos na nobya at masamang tinignan si Kuya. Napansin ako ng dalawa at naaaliw ang mukha ni Milagros na pinagmasdan ako. Kumusta? Mukhang ngayon lang kita nakita dito ah.
Taga rito kami. Hindi lang talaga kami mahilig lumabas kaya walang nakakakita sa amin dito. Kaya pala, bakit ka nga pala lumapit? May kailangan ka ba? Kuya Ed, kaya pala nawawala ka sa bahay eh. Nandito ka lang pala. Nagawa mo pang lumandi. Alam mo bang kanina ka pa hinahanap ng asawa mo? Inutusan ka lang niyang bumili ng gatas, hindi ka na nakabalik. Ay, may asawa ka na pala, Ed? Yasi, anong palabas to? Oo nga pala, Milagros. Siya si Yasi, nakababata kong kapatid. Ikinagagala kitang makilala, Yasi. Magkapareho kayo ng iyong kuya. May magagandang lahi. Pasensya na ha, hindi ako natutuwa sa pamumuri mo. Yasi, bunso, ano bang kahibangan to? Barang-barangan, kuya. Pwede ba umuwi ka na? Asikasuhin mo ang mga anak mo ron. Walang iya. Wala naman akong anak eh. Kuya naman, nakakita ka lang ng malanding babae dito sa bayan, nakalimutan mo na ang pamilya mo. Halika na nga. Milagros, mukhang hindi nagustuhan ng babae ang aking ginawa. Nakita ko siyang sinamaan ako ng tingin, sabay pinasadahan ako ng titig mula ulo hanggang paa. Maya-maya lang nagulat ako. Lumapit siya sa akin, sabay tinapik ako. Ang kinis mo pala, no? Ang ganda ng kutis mo. Sinungaling ka, miss, pero hindi na e-epekto sa akin yan eh. Sagot ko sabay ganti ng tapik sa kanya. Mas lalong sumama ang kanyang tingin sa akin. Akala niya siguro mabibiktima niya ako gamit ang pagtapik. Kabisado ko na ang ginagawa niya. Tuwing Biyernes Santo, sandamakmak na paalala ang binibilin sa akin ng yumao kong lolo at lola, kaya hindi na ako inosente sa mga ganong bagay. Sabi niya, may mga mambabarang daw na masama ang ugali. Mahilig mang tapik para mausog ang taong nais nilang bigyan ng sakit. Kahit papaano, tinatandaan ko lahat ng sinabi nila sa akin. Kahit ngayong wala na sila, naniniwala ako sa mga pamahiin. Alam mo, hindi kita gusto. Ang sama ng ugali mo. Huwag ka nang magtaka, miss. Hindi naman talaga ako mabait eh. Lalo na sa mahilig gumawa ng kababalaghan. Teka lang, bunso, anong klaseng trip to? Huwag mong sabihin na makikipag-away ka sa kanya kahit hindi pa kayo magkakilala. Pwede naman, kuya. Lalo na kapag ipipilit pa niyang sarili na ilapit sa'yo. Pasensya ka na sa kapatid ko ha. Masyado lang siya mapagbiro. Yasi! Kyle? Tol? Ikaw ba yan? Ako nga, Tol. Kumusta ka na? Heto, gwapo pa rin. Ikaw? Pareho pala tayo. At nalibang na nga sa pagkukwentuhan sina Ed at Kyle. Doon sinamaan ako ulit ni Milagros ng tingin, lalo na nang pasimple ko silang hilahin palayo sa bahay ng babae nang hindi nagpapaalam sa kanya. Mabuti na lang talaga na pasunod ko sina kuya. Kung hindi, naku baka hanggang ngayon nasa tabi pa nila kuya si Milagros at nakikipag-usap sa kanya. Naku, teka. Naiwanan natin si Milagros. Hindi man lang ako nakapagpaalam sa kanya. Kuya, hindi na kailangan. Bakit naman? Ikaw, Ayasi, nagiging bastos ka na. Bakit mo naman ako pinaya doon kay Milagros? Kuya, bakit mo kasi siya kasama? Alam mo bang may kasama ang tinatago sa pagkataong babaeng yun? Teka lang, bunso. Sino ang nagsabi sa'yo na maging mapanghusga ka sa mga tao? Hindi mo pa naman nakikilala si Milagros ah. Tama ka kuya, hindi pa nga. Pero marami na akong naririnig tungkol sa kanya. Kagaya ng... Kagaya ng pagiging mambabarang niya. Sus, wala namang kayong ebidensya eh. Kuya, pwede bang iwasan mo na lang siya? Alam mo naman na nagbabakasyon lang tayo dito. Ayoko magkasakit ka o may mangyari sa iyong masama nang dahil lang sa kagagala mo. Nagsiselos ka lang yata na may kasama akong iba eh. Alam mo, bunso, kahit makahanap man ako ng nobya, ikaw pa din ang nag-iisang bunso sa buhay ko. Hindi kita ipagpapalit sa sino mang babaeng nais na lumambing sa akin. Sadyang iba lang ang dating ni Milagros kaya hindi ko siya maiwasang lapitan kanina. Mawalang galang na, Tol. Pero totoo ang usap-usapan kay Milagros dito sa bayan. Basta mag-iingat ka na lang sa kanya ha. Kilala siyang mambabarang. Oras na mabighani ka sa kanya, ikaw naman ang magkakasakit. Tol naman, pati ba ikaw? Huwag kayong mag-alala. May kasintahan na ako sa Maynila. Fling lang si Milagros para sa akin. Hindi ko siya siniseryoso. Basta pinapaalalahanan lang kita, Tol. Mag-ingat kayo ng kapatid mo.
Pagkatapos ng usapang yon, napahinga ako ng maluwag. Ewan ko ba, naging masaya ako nang makitang balak na ngang iwasan ni Kuya si Milagros. Lalo na at naging abala na kami pagdating sa bahay. Nagkakatay na ng baboy ang ilan sa aming mga pinsan habang ako naman ay nakatoka sa paghihiwa ng rekado para sa pagluluto. Si Kuya nakisali sa mga pinsan namin na nagkakatay ng manok. Talagang puyatan ang ginagawa namin dahil bukas magiging maagang pare sa pagpapakita sa amin sa sementeryo para sa pamisa. Inimbitahan ko si Kyle na manatili na lamang sa aming bahay. Panaka-naka siyang tinutukso ni na mama at papa sa akin, pero patay mali siya lang ako. Hindi ko kasi maiwaglit sa isipan si Milagros at ang kanyang pagiging misteryosa. Tuloy, kinabahan ako nang tawagin ako ni auntie at inutusang bumili ng sobre sa tindahan sa bayan. Sa dami namin sa ancestral house at sa pananabik naming maihanda ang lahat ng kailangan para sa pag-alala sa death anniversary, ay ang sobre pa talaga na lalagyan namin ng offering para sa misa ang nakalimutan. Tuloy, napapakamot ako ng ulo lalo na at gabi na. Pasado 9:00 na kaya at madilim na sa daan. Ang pinsan ko naman na sinasabi ni auntie na sasamahan ako ay umiskapo lang at hindi ko alam kung saan nagtatago. Mabuti na lang nilapitan ako ni Kyle. Anong problema, Yasi? May bukas pa bang tindahan ngayon? Oo naman, kahit probinsya tong lugar natin, maraming namamasyal na turista dala ng may resort sa may bukana. Kaya bukas sa mga tindahan, nagbabaka sakali na kumita pa sila. Bakit mo na itanong? Kailangan kong lumabas eh. Sa dami ng tao dito, ako pa talagang nautusan. Nakakainis. Huwag ka nang magalit. Samahan na lang kita. Okay lang naman sa akin. Total, kabisado ko naman ang buong lugar. Talaga ba? Naku, nakakahiya naman sa'yo, Kyle. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, mabili mo na ang kailangan mo. O paano? Alis na tayo? Sige, halika na. May dala naman akong flashlight eh. Naglakad lang kami papunta sa bayan. Hindi naman ito kalayuan sa amin. Mga ilang kilometro lang na kaya naman naming lakarin. Habang humahakbang, panay ang lingon ko sa likuran. Kinakabahan kasi ako. Tila ba may mga matang nagmamasid sa amin sa kadiliman. Tuloy napansin ako ni Kyle. May problema ba, Yasi? Kanina pa kasi ako hindi mapalagay eh. Bakit naman? Parang sinusundan tayo ng tingin ng kung sino. Seryoso ka ba? Huwag ka namang manakot. Bakit? Naduduwag ka ba? Hindi ah. Nag-aalala lang ako sa'yo. Sus, lolokohin mo pa ako. Halata namang natatakot ka eh. Halika, bilisan na lang natin. Binilisan nga namin ang aming paglalakad. Wala pang poste noon sa bawat gilid ng kalsada kaya madilim. Idagdag pang baku-baku ang daan kaya mahirap lakarin. Napapaligiran ng nagtataas ang puno ng germelina ang bawat gilid ng aming dinaraanan kaya halos hindi makalusot sa aming kinaroroonan ang liwanag na mula sa buwan. Gayunpaman, may flashlight naman kami kaya kampante ko na makakarating kami sa aming pupuntahan ng maayos at matiwasay. Maya-maya pa, nararamdaman ko ang paghawak ni Kyle sa aking braso. Kyle, magsabi ka nga ng totoo. Natatakot ka no? Hindi nga. Ikaw ang inaalala ko. Bago ko pa man masagot ang sinabing yun ni Kyle, laking gulat ko nang tumilapon ako bigla sa lupa. Nabitiwan ko ang hawak kong flashlight kasabay ang pagsigaw ni Kyle sa aking pangalan. Napaigik ako sa sakit ng pagkakabagsak ko sa lupa. Tinangka akong bumangon pero hindi pala doon nagtatapos ang nadarama kong hiwaga. Isang mainit na kamay ang sumakal sa akin na halos iangat ako sa ere sa lakas nito. Siyempre, napahawak ako sa braso ng kamay na yon. Alam kong babae siya dahil nakalugay at sumasayad sa aking braso ang kanyang buhok. Bitiwan mo ako! Masyado kang kontrabida, iha. Pinapapangit mo ko ng husto. Sino ka? Anong kasalanan ko sa'yo? Bitiwan mo ako! Pakialamera ka? Oras na banggain mo ulit ang landas ko. Talagang papatayin na kita. Yasi! Yasi! Naubo ko nang bumitiw ang misteryosong kamay. Inalalayan ako ni Kyle na nag-aalalang nakatingin sa akin. Ang bilis niyang nawala. Hindi ko na siya naabutan.
Anong ginawa niya sa'yo? Sinakal niya ako. Pakialamera daw ako. Halika na, umuwi na lang tayo. Bukas na tayo bumili ng sobre. Malakas ang kutob ko, Kyle. Si Milagros yun. Ano? Paano mo naman nasabi? Hindi ko nga nakita ang umatake sa'yo eh. Nagulat na lang ako nang bigla kang tumilapon. Ano, kaya mo bang tumayo? Kaya ko. Halika na, umuwi na tayo. Inalalayan nga ako ni Kyle pauwi. Gulat na gulat ang aking mga magulang, maging ang iba pa naming kapamilya nang makwento namin ang nangyari. Tuloy iba na lamang ang inutusan nilang bumili ng sobre. Pinagpahinga ko ni mama sa kwarto habang iniinda ang aking likod na sa tingin ko nabali yata. Mabuti na lang, dumating kagad si Aling Asunta. Maliban sa pagiging isang mananambal, kaya niya ring manghilot ng mga pilay. Mabuti na lang at hindi malala ang sinapit mo, Iha. Nakilala mo ba ang may gawa nito sa'yo? Bakit hindi kayo nagpatawag ng tanod? Aling Asunta, hindi po yata normal na taong sumakal sa akin eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Mahirap pong mambintang, pero malakas ang pakiramdam ko, si Milagros ang may gawa nito sa akin. Paano mo nalaman ang tungkol sa kanya? Nung una, kinuwento lang po siya sa akin ni Kyle, pero nakita ko siya at nakausap at alam ko na kagad na may mali sa kanya. Kung ganon, mukhang kikilos na naman ang mambabarang para makahanap ng mabibiktima. Ano po? Seryoso ko, Iha. Hindi basta-bastang mambabarang si Milagros. Nagmula siya sa pamilya ng mga babaylan. Nagsasagawa rin siya ng mga ritual. Anong klaseng ritual po? Ritual ng panunumbalik sa pagkabata. Nagulat ako sa sinabi sa akin ng nanay ni Kyle. Hindi ko akalain na may nangyayari na palang kababalaghan sa bayang ito na kagaya ng ikinukwento niya. Ayon pa sa ginang, nangaakit daw si Milagros ng lalaki para masipsip niya ang espiritu nito. Kapag nagtagumpay ang babae, babata ang kanyang anyo habang ang naging biktima naman niya ay tatanda. Minsan naman babae ang nagiging biktima niya, lalo na ang mga babaeng mas nahihigitan ng kagandahan niya. Tuloy natakot ako sa kanyang sinabi. Kung sinakal ako kanina, malamang inaalam na ng walang yang mambabarang ang aking kahinaan. Oras na magtagpo kaming muli, baka nga patayin na niya ako kagaya ng nauna niyang sinabi. Hindi nawala sa aking isipan ang mga babala ni Aling Asunta. Sabi niya, mag-iingat daw ako, pero habang tumatagal, mas nag-aalala ako para kay kuya. Tuloy hindi ako nakatulog. Palagi na lang sumasagi sa aking isipan ang mga sinabi ni Aling Asunta maging ni Kyle. Kaya naman kahit 3:00 pa ng madaling araw, bumangon ako para puntahan si kuya. Alam ko naman kung saan siya natutulog eh. Kaso lang pagdating ko roon, wala siya. Kinabahan ako, kaagad na dumungaw sa bintana. Ibig kong takasan ng kaluluwa nang makita siyang naglalakad ng tulog palabas ng bakuran ng aming bahay. Natatarantang pinuntahan ko si Kyle sa tinulugan niyang silid. Kyle, gumising ka! Pakiusap, bumangon ka! Iyasi naman, inaantok pa ako eh. Ano bang kailangan mo? Si kuya, nakita kong naglalakad na palabas ng bahay. Tulungan mo ko, Kyle. Baka kung anong mangyari kay kuya. Kaagad na nawala ang antok ni Kyle dahil sa aking sinabi. Mabilis pa sa 4:00 na bumangon siya at sinukbit ang kanyang itak. Kinuha ang flashlight at sinundan ako sa labas ng bahay. Kaya kong indahin ang sakit ng aking likod pero hindi ko kayang pagmasdan si kuya na binibiktima ng kung sinong maligno na wala man lang akong ginagawa para iligtas siya. Alam ko ang mambabarang na si Milagros ang gumagawa ng kababalaghan para lumabas ng bahay ang kuya ko ng tulog. Kailangan ko siyang pigilan, kaya naman napahawak ako sa kamay ni Kyle. Yasi, kumalma ka. Magdasal tayo na sana walang masamang mangyari kay Ed. Pero kinakabahan ako. Alam ko at ganun din naman ako. Pero kapag nagpatalo tayo sa kanya, baka makuha na niya ng tuluyan ng kuya mo. Hindi ako papayag. Wala siyang karapatang kunin ng kuya ko. Shh! Huwag ka maingay. Nandito na tayo malapit sa kamalig niya. Bakit may kamalig siya sa kakahuyan? Akala ko ba sa bayan na siya nakatira?
Hindi niya pinag-iba ang kamalig para kung sakaling may masama na naman siyang binabalak, magagawa niya magtago dito nang walang nakakapuna sa kanya. Napakasama naman pala niya kung ganun. Masama nga siya, pero wala naman kaming nalalamang paraan para pigilan siya. Ang kaya lang namin gawin, bumuo ng pangontra. Kaya ako nandito at ligtas pa din mula sa kanya. Kailangan matigil na ang kasamaan ng babaeng yan. Patiyad kaming naglakad hanggang sa makarating kami sa malapit. Sinilip namin ang bintana at nakita si Kuya Ed na tahimik lang na naglalakad papunta sa gitna ng espasyo sa loob ng kamalig. Wala pa rin siya sa sarili. Samantalang si Milagros naman, nakita ko ngang nilapitan si Kuya Ed at hinalikan sa pisngi. Masaya ako na pinakinggan mo ang pagtawag ko sa iyo, Ed. Hindi kita kayang baliwalain, Milagros. Alam ko, kaya napagdesisyonan kong huwag ka nang gawing biktima. Pero ipapalit mo sa posisyon mo ang pakialamera mong kapatid na si Yasi. Kahit ano gagawin ko, mahal ko. Ano ba ang nais mong mangyari sa kapatid ko? Dalhin mo siya rito. Ialay mo siya sa akin, mahal ko. Magagawa mo ba yun? Magagawa ko. Bukas na bukas, maisasama ko na siya dito. Sa labas ng bahay, gigil na gigil ako sa aking mga narinig. Hindi ko akalain na kahit natutulog si Kuya Ed ay magagawa niyang sabihin sa bruhang babae ang mga ganoong bagay. Nang mga sandaling yun, ninais ko ng sumugod. Pinigilan lang ako ni Kyle at delikado raw kapag nahuli nila kami. Sa mga narinig natin ngayon, kampante na ako na hindi niya sasaktan ng kapatid mo. Ibig sabihin, napusuan niya si Ed. Ang problema nga lang, ikaw naman ang balak niyang kunin. Ikaw ang iaalay ni Ed sa mambabarang na dalaga. Huwag kang mag-alala, Kyle. Hindi naman ako papayag na mangyari yun sa akin. Babantayan din kita, Yasi. Ipinapangako ko, matatapos din ang kahibangan ni Milagros. Salamat, Kyle. Dahil sa aming mga pinag-usapan ng binata, nakapagpasya ako na umuwi na lamang kasama siya. Ipinangako naman niya na uuwi rin kalaunan si Kuya. Hindi na ako nakatulog pagdating sa bahay at naabutan ko ang iilan sa mga kasamahan namin na naghahanda na sa okasyong mangyayari mamayang umaga. Para tuluyan na ngang magising, pinili kong magkape na lamang kasama si Kyle. Hindi naman nagtagal at bumaba na si Kuya Ed. Pupungas-pungas pa at mukhang pagod na pagod. Nagtaka lang ako dahil hindi ko siya napansing pumasok ng bahay kanina. Magandang umaga, Kuya. Ang aga mong nagising ah. Kumusta ka na? Okay ka na ba? Okay na ako, Kuya. Ikaw mukhang pagod na pagod ka. Hindi ko nga maintindihan eh. Parang umalis ako kagabi, tulog lang naman ako. Saka may mga galos ako mula sa mga sanga. Gayong wala naman dapat sasabit sa akin dito sa bahay. Wala ka bang kahit na anong napanaginipan? Wala naman. Baka naman pagod lang yan sa biyahe, Kuya. Siguro. Hayaan mo, mamaya pagkatapos ng misa, matutulog na lang ulit ako. Mabuti pa nga, nang makapagpahinga ka, tol. Salamat, Kyle. Binantayan mo kagabi ang kapatid ko. Kung hindi mo siya kasama, baka kung ano na nangyari sa kanya. Walang problema. Alam mo naman na malapit na ako sa inyong dalawa noon pa man. Basta salamat pa din. Hindi mo pinabayaan si Yasi. Naging magana naman ang agahan namin ng araw na yon. Nagmadali kami sa pagbibihis at nagtungo kagad sa simbahan. Sinimulan na ang misa sa pangunguna ni Father, ang kura paroko ng aming nayon. Pagkatapos, nagpunta kami sa sementeryo at nagsagawa ulit ng panibagong misa kasabay ng taunang pagbe-blessing ng puntod ni na lolo at lola. Malapit nang matapos ang pagsasaboy ng banal na tubig nang mapansin kong nakatingin sa malayo si Milagros. Kaagad akong kinabahan. Hindi siya imbitado sa okasyong meron ng aking pamilya, pero anong ginagawa niya rito? Dala nang naiinis pa rin ako sa ginawa niya kagabi, palihim akong umalis sa kumpulan ng pwesto namin. Nilapitan ko siya. Paalis na sana si Milagros nang tawagin ko ang pangalan niya. Milagros, anong ginagawa mo rito? Yasi, hindi ba? Nakababatang kapatid ka ni Ed? Okasyong pampamilya lang ito. Anong ginagawa mo rito? Napadaan lang ako, Yasi. Kagaya mo may kaanak rin ako na nakalibing dito eh. Talaga?
Mukhang timing na timing naman yata ang pagpunta mo ah. Sabay talaga sa pamisa namin. Hindi kaya sinusundan mo lang kami? Hindi kita maintindihan. Punyeta, wag ka nga umastang mabait. Ano bang gusto mong palabasin, Yasi? Maayos lang akong dumadalaw sa kaanak kong namayapa na. Wala naman akong masamang intensyon. Pasensya na ha, hindi ako mabait at lalong alam ko ang ginagawa mong bruha ka. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Sinugod ko kagad si Milagros. Wala na akong pakialam kung may makakita man sa akin o masaway man ako ng mga nakatatanda. Ang mahalaga, mailabas ko ang sama ng loob ko sa ginawa niya sa akin kagabi. Walang yaka? Akala mo ba hindi ko alam kung anong ginawa mo sa akin? Sinakal mo ako kagabi. Kung ano-anong kababalaghan pang inuutos mo sa kuya ko. Ano, ako naman ang iaalay mo? Hayop ka? Yasi, bitiwan mo ako. Aray, nasasaktan ako. Itigil mo na yung kahibangan mo, gaga ka. Bakit mo ba ako sinasaktan? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo ah. Pa-victim ka rin ano? Sa akala mo ba madadala mo ako sa ganyan ha? Hoy, nagkakamali kang bruha ka. Aray, aray, ang sakit na ng buhok ko. Maawa ka naman sa akin, Yasi. Aray! Ilabas mo na ang tunay mong ugali. Huwag kang magkunwari. Akala ko wala nang katapusan ng pagwawala kong yun. Pero biglang dumating sina Kuya Ed at Kyle. Nagmamadali nila kaming inawat. Yasi, anong ibig sabihin nito? Bakit mo ako pinigilan, kuya? Hinayaan mo na sana akong kalbuhin ng mapagpanggap na babaeng yan. Ano ka ba naman, bunso? Mabait si Milagros at wala siyang ginagawang masama sa'yo. Wala, siya nga ang sumakal sa akin kagabi. Sumakal? Bunso, masama ang mambintang ha? Totoo ba, Milagros? Ikaw ang sumakal kay Yasi? Hindi totoo yan. Wala akong alam sa sinasabi niya. Tsaka bakit naman ako lalabas ng gabi? Sinungaling kang demonyita ka? Yasi, tama na. Pakiusap, hayaan mo na siya. Pareho nating nakita ang babaeng yan kagabi, hindi ba, Kyle? Ano bang sinasabi ng kapatid ko, Kyle? Pwede ba kung may problema kayo, huwag nyo nang idamay ang ibang tao. Nakakaya kayo eh. Kanina pa tayo pinagtitinginan ng mga tao. Paano na lang kapag umabot to sa kaalaman ni na mama? Eh di mas mabuti kuya nang malaman nila na bruhay ang babaeng nais mong maging malapit sa'yo. Nagulat ako nang bigla akong sinampal ni Kuya Ed dahil sa sinabi ko. Hindi ako makapaniwalang magagawa niya ito sa akin. Kilalang malapit kaming magkapatid sa isa't isa at hindi pa ako napagbubuhatan ng kamay ni Kuya Ed. Bakit ngayon nagawa na niya ang mga bagay na yun nang ganun lang kadali? Gusto kong magtampo sa kanyang ginawa pero hinila na ako ni Kyle. Nagpatianod na rin ako at hindi pinakinggan si Kuya nang tangkain niya akong lapitan. Nauna akong umuwi kasama ang aking kaibigan. Sa bahay ako umiyak ng umiyak dahil kampante akong kaming dalawa lang ni Kyle ang naroroon. Galit ako sa kanya, Kyle. Bakit niya ako nagawang saktan? Hindi ko siya mapapatawad sa kanyang ginawa. Akala ba niya sumikat na siya dahil sa ginawa niya sa akin? Talagang kakampihan pa niyang estrangherang babaeng yun? Yasi, pagpasensyaan mo na muna ang kuya mo. Alam ko nasasaktan ka ngayon, pero higit na kailangan niya ang pag-intindi mo. Wala siya sa tamang konsentrasyon. Alam mo naman na binulag siya ni Milagros ng kagandahan nito na gawa lang ng hipnotismo ng babae. Hindi ko kasi alam kung anong dapat kong maramdaman eh. Nasasaktan ako sa ginagawa ni Kuya. Malapit kami sa isa't isa. Halos hindi pa nga kami mapaghiwalay eh. Bakit kailangan humantong sa ganito ang pagiging malapit namin? Kahapon pa lang niya nakilala ang babaeng yun ah. Anong malay natin kung inuuto lang pala siya? Tapos kinabukasan, siya na pala ang bibiktimahin ng babaeng yun? Kyle, alam kong kalabisan na ito. Pero hindi ako papayag na maging malapit si Kuya sa bruhang yun. Hindi ako papayag na manipulahin niya ang pag-iisip ni Kuya. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat maging malaya lang siya sa pagkontrol sa kanya ni Milagros. Kung kailangan humingi ako ng pangontra kay nanay, gagawin ko. Maraming salamat, Kyle. Alam kong maaasahan kita. Bakit mo nga ba ginagawa ito? Napapansin ko wala kang pagtanggi sa anumang hilingin ko sa'yo. Siguro naman, hindi ka manhid sa nararamdaman ko para sa'yo. Matagal na panahon kitang hinintay, Yasi.
Ikaw ang babaeng tinutukoy ko. Ikaw ang mahal ko. Kyle, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Naguguluhan ako. Hindi mo naman kailangan sagutin ako kagad eh. Ang gusto ko lang, masabi sa'yo ang nararamdaman ko. Okay na ako dun. Alam mo, masaya ako sa tuwing umuwi kami ng aking pamilya dito sa probinsya. Nananabik akong makita ka. Bago lang sa akin ang nararamdaman kong ito, kaya hindi ko pa makumpirma sa'yo ang estado ng pagtingin ko sa'yo. Sana makapaghintay ka, Kyle. Oo naman, hihintayin kita, Yasi. Nakahanda ako, gaano man katagal. Naipatong ko ang aking kamay sa nakalapag niyang palad sa mesita. Puno ng pag-aasam ang kanyang mga mata, kaya naman napangiti ako. Mukhang magiging malinaw na ang dahilan kung bakit nasisiyahan akong palaging umuwi dito sa probinsya. Hindi masama kung maging kami man ni Kyle. Mabait siyang tao at simple. Matapos ang pag-uusap naming yon ay nagpaalam na muna siya na uuwi sa kanilang bahay. Kinailangan niyang makahingi ng pangontra kay Aling Asunta para sa akin. Kinatanghalian, dumating sina Kuya kasama sina Mama at Papa. Matutuwa na sana ako kaso lang bigla niya akong kinumpronta sa pakikipagsabunutan ko kay Milagros. Pinagalitan ako ng aming mga magulang. Hindi man lang nila ako binigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag kaya galit na galit ako. Tuloy, sininghalan ko si Kuya nang maiwan kaming dalawa sa hardin. Bakit mo ako sinumbong? Bakit hindi? Masama ang ginawa mo. Hindi mabuting gawain ng isang dalaga ang nakikipagsabunutan sa kapwa niya. May rason ako kung bakit ko ginawa yon. Ano man ang rason mo, hindi pa rin yung makatarungan. Masamang makipag-away sa iba. Lalo na si Milagros pa talaga ang sinaktan mo. Nililigawan ko yun eh. Paano pa niya ako sasagutin? Bakit mo pinoproblema yon, Kuya? Mas maigi nga yung hindi ka niya sagutin eh. Nang malinis na yung utak mong dinudumihan ng babaeng yon. Bakit ba ang sama mo magsalita? Talagang sinusubukan mo ang pasensya ko. Hindi mo ba nakikita? Ginagamitan ka niya ng mahika, kaya nasa ilalim ka ng kontrol niya. Anong kontrol ba ang pinagsasabi mo? Naluloko ka na ba? Kuya, ikaw ang nababaliw. Yung sinabi mong para kang naglakad at sobrang pagod na pagod ka, gayong kagigising mo lang, alam ko ang nangyari sa'yo. Nakita ko kung paano ka naglakad papunta sa kagubatan. Tumungo sa kamalig ng bruhang yon. Doon kayo nag-usap. Dalawa kaming nakakita sa kahibangan yon ng Milagros na yan. Tapos ngayon magpapaloko ka sa kanya, ha? Wala akong alam sa pinagsasabi mo. Pwede ba itigil mo yan? Ako ba niloloko mo? Tulog lang ako. Wala akong ginagawang masama. Akala mo lang yun, Kuya. Pero ginamitan ka niya ng mahika. Kinokontrol niya ang utak mo para magamit niya sa pansarili niyang hangarin. Kuya, ang babaeng nagugustuhan mo ay isang mambabarang. Dahil masama ang loob ko kay Kuya, hindi ko na hinintay pa ang anumang sasabihin niya. Basta na lang akong tumalikod at iniwan siya. Padabog akong pumasok sa kwarto at nagkulong. Kung tutuusin, pwede akong mauna na sa Maynila dahil tapos na rin naman ang selebrasyon. Hindi naman mahalaga ang presensya ko eh. Kaso lang, habang iniisip ko ang posibleng mangyari kay Kuya, habang kasama niya ang babaeng yun, natatakot ako. Baka wala na akong kuya pagdating ng panahon. Kaya hindi ako aalis dito nang hindi napupuksa ang Milagros na yan. Kinagabihan, sa pagitan ng aming paghahapunan, pinag-uusapan ang tungkol sa nalalapit na piyesta. Isa sa aking mga auntie ang kinuhang organizer ng nalalapit na event, ang Mutya ng Santo Domingo. Inanyayahan nila akong sumali. Tutal naman, sa susunod na buwan pa kami babalik ng Maynila. Dahil hindi talaga nila ako tinigilan, pumayag ako. Lalo na pinangalanan nila ang mga sasali sa pageant. Isa si Milagros sa Kalahok. Siyempre, hindi ako papayag na manaig siya dahil peke naman ang kanyang kagandahan. Tuloy, ikinuwento ko kay Kyle ang aking mga nalaman. Talagang sumali pang bruha, Kyle. Ano na naman kaya ang binabalak niya? Delikado yung ginagawa niya. May mapapahamak na naman, sigurado. Anong ibig mong sabihin? Taunan ng ginaganap ang pageant dito sa bayan. Kaso lang, sumasabay din ang trahedya ng mga nawawalang binata na kinabukasan na natatagpuan. Tuyo na ang balat at mukha ng manikang basahan. Kumikilos si Milagros kahit sa panahon ng paligsahan?
Kapag wala pang paligsahan, may mga nawawalang kalalakihan. Nagugulat na lang kami nang may matatagpuan ng bangkay sa iba't ibang sulok ng bayan. Kapag nangyayari yun, napapansin namin na sobrang ganda na ni Milagros. Mas lalo na siyang bumabata at kumikinis. Mukhang peligroso nga yan. Kung gaano ka humaling si Milagros sa mga lalaki, ganun naman siya kagalit sa mga babae. Lalo na kung nahihigitan ng kagandahan niya. Naghahanap kagad siya ng paraan para i-dispatcha sila. Dito niya nagagawang mambarang sa kasuklam-suklam na paraan. Pwes hindi ako natatakot sa kanya. Dapat lang dahil ginawan ka na ni nanay ng pangontra. Talaga, Kyle? Oo, gusto ni nanay na makasiguradong ligtas ka habang hindi pa kami nakakahanap ng tamang pangontra para labanan si Milagros. Kay buti ng nanay asunta mo, Kyle. Salamat sa pag-aalaga niyo sa akin, ha. Pero may iba pa akong inaalala. Si Kuya. Huwag ka mag-alala. Gagawa natin ng paraan na magising ang kuya mo sa pagkahumaling niya kay Milagros. Sana nga, Kyle. Magtiwala ka lang. Magtatagumpay tayo. Naging abala ako ng mga sumunod na araw. Kinailangan ko kasing sumali sa pag-iensayo. Sa katunayan, tinuturuan ako ng bakla kung paano rumampa sa stage. Habang ginagawa yon, sinasadya kong irapan si Milagros. Taas noo pa talagang rumampa ang bruha na parang inosente. Kung alam lang talaga ng mga tao ang lihim ng babaeng ito, talagang wala nang lalapit pa sa kanya. Sa bagay, alam na nga pala ng lahat. Natatakot lang silang sitahin ng babae sa takot na baka tubuan na sila ng butlig sa muka oras na pakialaman nila si Milagros. Sa totoo lang, ako lang talaga ang naglalakas ng loob na kalabanin at lapitan siya. Kasabay ng mga araw na nag-iensayo kami, napansin kong kumikinis at pumuputi si Milagros. May mga napapabalita namang katawan ng mga bangkay ng lalaking natatagpuan sa kung saan-saan na tinatapon na lang ng kriminal. Hindi na ako nagulat. Alam ko naman na si Milagros ang may kagagawan nun eh. May natagpuan na naman daw sa sapa. Oo, meron nga. Walang sugat pero naubusan ng dugo. Malamang, kinonsumo na naman ang nagnanais na gumanda. Alam mo naman na may mambabarang dito. Huwag kang maingay. Nasa di kalayuan sina Ed at Milagros. Ano bang pakialam ko sa kanila? Totoo namang kriminal ang babaeng yan eh. Wala nga lang naglalakas ng loob na kumprontahin siya. Ay, ang tapang mo talaga. Paano na lang kapag inatake ka niya tapos wala ako? Alam ko naman na hindi mo ako pababayaan eh. Namimihasa ka pala kaya malakas ang loob mo. Hindi naman sa ganun ano, naiinis lang ako na sinusuportahan talaga ni kuya ang babaeng yan sa halip na ako. Ano, kasintahan na ba niya ang malignong babaeng yan? Hindi ko alam eh. Pansin ko, iniiwasan din ako ni Ed simula nang kumampi ko sa'yo. Hayaan mo sila. Samahan mo na lang ako na tignan ng kawawang bangkay sa morgue. Kailangan pa ba? Oo naman, baka may makita tayo na pwedeng pangontra sa kanya. Walang nagawa si Kyle kundi ang pumayag sa gusto ko. Sinamahan niya nga ako sa morgue pagsapit ng hapon. Nakaayos na ang kawawang bangkay at inililipat na sa lugar kung saan siya paglalamayan ng kanyang pamilya. Sa totoo lang, napansin ko na ang lalaking yun eh, isa sa mga umaaligid kay Milagros. Kawawang lalaki, talagang binuwis niya ang buhay niya para sa bruhang babae. Nakakaawa naman ang mga biktima ng mga nambabarang. Oo nga eh. Sa katunayan, lumapit sa amin ang magulang ng lalaking to. Binigyan na siya ng pangontra. Hindi ko lang alam kung anong nakain niya at hinubad ang suot niyang pangontra. Ayun, nabiktima tuloy siya. Kaya nga, kailangan nating mag-isip ng paraan kung paano mahuhulog si Milagros sa sarili nating mga bitag. Hindi ako makakapayag na gawin niya sa kuya ko ang ginawa niya sa mga lalaking to. Bantay sarado ko si Milagros. Hindi niya ginagawa ng kakaiba si Ed. Sa tingin ko ay nagustuhan niya na talaga ang kuya mo. Pero wag pa rin tayong pakasisiguro. Baka mamaya tayo naman ang balikan niya. Mukhang kailangan natin pasukin ang kamalig niya. Hindi ba delikado? Siyempre delikado, pero kailangan na natin makasigurado. Wasakin na lang natin ang mga gamit niya. Nang sa gayon, wala na siyang masaktang iba. Baka kasi may binabasa lang siyang libro na siyang dahilan kung bakit siya malakas at makapangyarihan.
Sige, gagawin natin yan. Pero hayaan mo munang tapusin ko ang pageant bago natin gawin yan. Hayaan ko siyang manalo para mapilitan siyang maiwan dito at sasamantalahin natin ang pagiging abala niya. Magandang plano yan, Yasi. Paano? Kailangan ko maghanda ng mga pangontra para kung sakaling matunugan niya tayo at basta na lang siyang sumalakay, may magagamit pa din tayo laban sa kanya. Sige, gawin mo kagad yan. Malaki ang tiwala ko sa'yo, Kyle. Alam kong magagawa mo to. Maraming salamat sa tiwala, Yasi. Hindi ko ito sasayangin. Tinanguan ko ang binata at tinalikuran na siya. Ilang ensayo pa at matatapos na kami. Bukas na ang pageant at napapansin kong mas lumalala na si Kuya Ed. Talagang nagmumukha na siyang aso sa kasusunod kay Milagros. Hindi na nga siya natitinag kahit pa ilang beses na siyang pagalitan ni na mama at papa. Pagkatapos ng pag-iensayo namin sa pagrampa, nagpunta ako ng banyo para magbihis. Nagulat ako nang sundan akong bigla ni Milagros. Kumusta ka, Yasi? Anong kailangan mo? Eto naman porkit lumapit ako may kailangan na kagad. Bakit ba ang sama mo sa akin? Gusto mo ba talagang unahin ko na kayo ng kuya mo? Sinasabi ko na nga ba isa kang malignong nagpapanggap lang na mabait. Alam mo wala namang maniniwala sa'yo, Yasi Lalo na ang kuya mo, matagal ko na siyang kontrolado. Oras na mahanap ko ang pangontra na maglalantad ng tunay mong pagkatao, humanda ka Milagros, siguradong iiyak ka. Kahit maghuramentado ka pa, wala kang magagawa. Pag-aari ko na si Ed at ako na ang magkokontrol sa kanya ngayon. Nang mga sandaling yun, gusto kong dambahin na si Milagros. Gusto kong ibagsak ang buong lakas ng kamay ko sa kanya pero napigilan ko pa ang aking sarili. Alam kong mas masarap ang ganting mula sa pursige at pagpapasensya. Sige, gawin mo ang lahat ng makapagpapasaya sa'yo. Tutal hindi naman magtatagal yan Anong ibig mong sabihin? Hindi yan magtatagal dahil masusupil ka rin balang araw. Matagal ko nang ginagawa to, hindi ako kailanman papalpak. Sige, magpursigi ka pa. Iniwan ko si Milagros na masama ang tingin sa akin. Nakapagdesisyon na rin ako na lalaban ng todo sa pageant. Hindi ko siya bibigyan ng tsansa. Kaya naman sa gabi ng nasabing okasyon, suportado ko ng aking pamilya. Marami sa kanila ang natuwa sa pag-e-expose ko sa aking sarili bilang isang mutya ng Santo Domingo na kalaunan ay hinawakan ng korona at masayang inirampa sa entablado. Nakikita ko ang galit at puot ni Milagros dahil sa kanyang pagkatalo. Gayunpaman, hindi ako nagpatinag. Hinayaan namin siya at walang pumansin sa kanya. Total naman galit na galit ako sa kanya. 3 sa mga kalalakihan ang napapabalitang binarang at naging malubha. Isa sa kanila ay inatake raw ng sandamakmak na bubuyog, kinagat hanggang sa nanghina ang tao at namatay. Ikalawa naman, nangati ang buong katawan, kinamot ng kinamot hanggang sa tuluyang matuklap ang balat na animoy nalapnos. Ikatlo, nabaliw na lang bigla at inumpog ang ulo sa batuhan hanggang sa nabasag. Hindi pa kasama doon ang mga kalalakihang natatagpuan na lang napatay at palutang-lutang sa sapa o di kaya'y basta na lang nangangamoy sa basurahan. Walang maiturong suspect dahil kahit sabihin pa ng mga tao na kagagawa nito ng mambabarang, wala namang naniniwala sa kanila. Sa halip na mag-imbestiga, nagiging sentro pa ng katatawanan ng aming bayan dahil sa usap-usapang di umano ay mga baliw ang bawat residenteng nakatira dito. Hindi ko na talaga kayang itago ang mga nalalaman ko. Paano kaya kung sabihin na natin kina mama at papa ang tungkol sa kababalaghan? Sa tingin mo ba, maniniwala sila? Hindi ko alam. Wala namang masama kung susubukan, hindi ba? Pero paano naman ang mga taong sinaktan ng mambabarang? Sa tingin mo ba magsusumbong sila? Takot ang mga tao kay Milagros. Hindi nila susuportahan ang sasabihin natin. Paano kaya kung kay Kapitan tayo magsumbong? Naku, lalong wala tayong mapapala dun. Suki ni Milagros ang kapitan. Kapag may mga taong soil sa kanya at naninira, pinababarang niya sa babae. Talaga? Totoo yan? Oo naman. Sa tingin mo ba,
Saan nakuha ni Milagros ang lakas ng loob na tumira sa bayan at nakakuha pa ng magandang pwesto sa tabi ng kalsada? Inalalayan siya ni Kapitan. Grabe naman pala ang kapitan natin. May tinatago ring kasamaan sa katawan. Sinabi mo pa, wala nga lang tayong magagawa. Nasa posisyon siya eh. Hindi pala tayo dapat na makumpiyansa. Oo naman, kapag kampante lang tayo, baka tayo ang mapahamak. Natapos ang patimpalak sa pagandahan bandang 11:00. Dito maayos na naming nailigpit ang aming mga gamit. Nang mag-uwian na ang grupo namin, humiwalay kami ni Kyle. May panibago na naman kaming plano. Bit-bit ang gasolina, nagtungo kami sa kamalig sa kakahuyan. Tuwang-tuwa kami nang malaman naming walang tao, kaya gayon na lang ang pagmamadali kong masilaban ang buong bahay. Kailangan matupok natin ang kamalig para mawalan na ng kontrol si Milagros sa kuya mo. Yun ang sabi ni nanay. Malakas lang siya dahil may mga kagamitan siya. Pero kapag wala na siyang masasandigang kagamitan, babaksak siya na animoy natalo sa sarili niyang laro. Paano? Gawin na natin to nang matapos na. Mabuti pa nga. Nagmamadali naming binuhos ang gasolina sa lahat ng sulok ng kamalig. Sinigurado naming walang matitira nang gamitin na namin ang posporo para silaban ang buong bahay. Lumikha ito ng makapal na usok, kaya naman siguradong maaalarma ang mga nasa bayan. Bago pa man may dumating, dali-dali na kaming tumakbo hanggang sa nagtago kami ni Kyle sa isang makapal na halamanan. Pinili naming sumilip doon. Nakita kong magkasama na naman si Kuya Ed at Milagros. Nagulat ako dahil panay ang lingon ni Kuya Ed sa paligid na animoy hindi siya pamilyar sa lugar. Anong ginagawa ko rito? Mga lapastangan, sino ang sumunog ng kamalig? Teka, Milagros, kaninong bahay yan? Bakit ka umiiyak? Anong ginagawa natin dito? May lapastangang nagsunog ng ating kamalig, mahal ko. Mahal mo? Sorry miss, may nobya na ako sa Maynila. Naghihintay siya sa akin pag uwi. Nawawala ng epekto. Teka. Uuwi na ako, okay? Siguradong hinihintay na ako ng kapatid ko. Alam mo bang hindi kami naghihiwalay ni Asi? Saka bakit ba ako nakasunod sa'yo? Hindi mo ba naaalala? Magkasintahan tayo eh. Ano? Naloloka ka na ba, Miss Milagros? Hindi ko natatanda ang niligawan kita. Pinaglaruan mo lang ako. Teka, hindi ganun yun. Wala talaga akong kaalam-alam sa mga pinaggagawa ko nitong mga nakaraang araw. Sa puntong yon, hindi ko na napigilang lumabas. Nang sa gayon, makaharap ko na ang kinaiinisan kong babae dito sa bayan. Umasta akong kontrabida at pinalakpakan pa si Milagros. Sumunod naman sa akin si Kyle. Ang galing! Magaling! Bunso, anong ginagawa mo dito? Tama nga si Kyle nang sabihin niyang nahihipnotismo ka dahil sa kagagawa ng babaeng yan. Kontrabida ka, talagang babae ka. Wala akong pakialam kung magmukha man akong kontrabida. Ikaw, ano ka? Mambabarang. Ikaw ang may gawa ng lahat ng krimen dito sa bayan namin. Isa kang salot. Bintangera ka? Oh, ba't hindi ka magsumbong kay kuya? Hindi ba siya maniniwala sa'yo? Sinira mo ang pantasya ko. Pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Ikaw muna ang maunang magbayad. Tara na kuya, baka mamaya mabarang ka na naman ng babaeng yan at maging sunod-sunuran sa kanya. Mga hayop kayo, wala kayong kwenta. Sige na, umalis na tayo bago pa siya magwala. Kaagad naming nilisan ng kagubatan. Hinayaan naming pumalahaw si Milagros na animoy namatayan ng alagang hayop. Pagdating sa bahay, napahinga kami ng maluwag nang masabi kong tapos na ang pakikipaglapit namin sa mambabarang. Yun nga lang, nagulat ako nang basta na lang bumagsak si kuya. Tol, ano nangyari sa'yo? Kuya, anong nangyari? Nahihilo ako. Ano? Inalalayan namin si Kuya Ed tsaka pinahiga sa kama sa loob ng inuukopan niyang kwarto. Maging sina mama at papa ay nagulat sa biglaan niyang pagkakasakit. Tuloy kabado kong napatingin kay Kyle. Nagtatanong ang aking mga tingin. Huwag niyang sasabihing may kinalaman na naman si Milagros sa pagkakasakit ni Kuya at talagang susugurin ko na ang babaeng yun ngayon.
Dito ka na muna, Yasi. Kailangan kong papuntahin dito si nanay. Ano ba kasi ang nangyari? May kapit pa si Milagros sa kuya mo. Ito na lang ang ginagamit niyang daan para ikaw naman ang makontrol niya. Paano naman niya ako makokontrol? Sa pamamagitan ng pananakit niya sa kuya mo. Alam niyang hindi mo matitiis si Ed kaya gagawin mo ang lahat. Gumaling lang siya. Aray! Ang sakit ng tiyan ko! Kuya, ano bang nangyayari sa'yo? Hinahalo ang tiyan ko! Walang iyang Milagros yan. Magbabayad siya sa ginawa niya. Kumalma ka, Yasi. Huwag kang padalos-dalos sa lahat ng binabalak mo. Mamaya, ikapahamak mo yan. Paano si kuya? Huwag kang mag-alala. Ako nang tatawag kay nanay. Gagamutin niya ang kuya mo. Umalis na nga kagad si Kyle, kaya wala akong nagawa kundi ang manatili sa tabi ni Kuya Ed. Hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko kung anong klaseng kirot ba ang nararamdaman niya at ganun na lang siya kung mamilipit, na animoy dinudurog na niya ang lahat ng laman ng kanyang tiyan. Dala ng pagkataranta ng aking mga magulang, ni hindi ko sila napigilan nang dalhin nga nila sa ospital si Kuya. Maging ako napasama na sa kanila. Isinugod siya kagad sa emergency room. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor at nagtatakang tinignan kami. Wala daw silang makitang sakit ng pasyente. Kaya para mabawasan ang sinasabi nitong sakit ng tiyan, binigyan nila ng pain reliever at kinailangan pang obserbahan sa loob ng isang buong araw. Napaiyak ako nang mailipat na si Kuya Ed sa isang ward. Samantalang si Mama naman, inasikaso ang mga bibilihing gamot para kay Kuya kasama si Papa. Kuya, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ko alam, Yasi. Bigla ko na lang naramdaman ang matinding sakit ng tiyan. Parang pinipilipit ang bituka ko. Ikaw kasi kuya eh. Bakit mo ba nilapitan ng Milagros na yan? Alam mo bang peligroso ang babaeng yun? Kuya, isa siyang mambabarang. At ayon sa doktor na tumingin sa'yo, wala silang nakitang sakit mo. Ano? Totoo ang sinasabi ko, kuya. Kaya nga kailangan naming mahanap ni Kyle ang tamang pangontra eh. Ilang araw na naming pinagpaplanuhan ito. Kaya nga naisip naming sunugin na rin ang kamalig niya. Dahil naroon daw ang mga gamit ni Milagros sa pambabarang. May naaalala ko. Matagal ko nang dapat na sabihin sa'yo to. Pero ewan ko ba, bigla ko na lang nakakalimutan. Ang alin, kuya? Natatandaan kong pumasok ako sa bahay ni Milagros sa bayan. May mga manikang nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Doon ko nakita ang sandamakmak na mga pangalan ng mga binibiktima niya. Minsan ko na siyang tinanong kung ano yun. Ang sabi niya lang, pangalan daw ng mga taong nautangan niya. Hindi ko naman alam na marahil buhay ang inutang niya doon. Diyos ko, totoo ba yan, kuya? Nagiging malinaw na sa akin ngayon ang lahat. Alam ko na kung ano ang mga nakita ko. Kung ganun, kaya kanya nagawang saktan dahil wala sa kamalig ang mga gamit niya sa pambabarang. May naaalala pa akong sinabi niya. Nakapalit ng hindi niya pagbiktima sa akin ay ang pag-aalay ko sa iyo sa kanya. Kaso lang, kahit nasa ilalim ako ng kanyang hipnotismo, hindi ko naman alam kung bakit hindi ko magawa ang mga sinabi niya. Malamang dahil mahina lang ang kapit niya sa'yo, kuya. Kaya kahit kinokontrol ka niya, naaalala mo pa rin ang lahat ng pinag-usapan yung dalawa. Kinakabahan ako. Baka kasi saktan na naman niya ako. Huwag kang mag-alala, kuya. Hindi mangyayari yon. Isusumbalik natin sa kanya ang barang na binigay niya sa'yo sa tulong ni Aling Asunta. Tila hudyat yon ang biglaang pagdating ni Kyle sa ospital kasama si Aling Asunta. Pinagtitinginan sila ng mga tao dahil sa suot na burloloy ni Aling Asunta at mga tato na may mga lamang orasyon. Hindi lamang siya isang mananambal, kundi isa din siyang may lahing babaylan na hindi kumakawala sa kaugaliang meron sila noong araw. Yasi, nandito na kami. Nasaan si Ed? Narito po ako, Aling Asunta. Anak, ihanda mo ang asin. Palibutan kagad ang paligid ng kamang hinihigaan ni Ed. Opo, inay. Yasi, iha, hawakan mo ang garapong ito. Itapat mo sa iyong mga mata. Ito ang nagsisilbing salamin natin sa katotohanan. Makikita natin rito ang anyo ng mambabarang na si Milagros. Huwag niyong sabihing narito siya ngayon.
Tama ka, Iha. Narito nga siya at kailangan na siyang masugpo. Nanginginig man ay ginawa ko pa rin ang inuutos sa akin ni Aling Asunta. Itinapat ko ang garapong may kung anong lamang likido sa aking mga mata tsaka nilibot ng tingin ng paligid. Halos panawan ako ng ulirat nang may matanaw akong kubang matanda na nasa 100 taong gulang na. Maputi ang buhok at magulo, kulubot na ang balat at hindi halos gumagalaw. Nang tanggalin ko ito, sakto naman na si Milagros ang pumasok sa ward at kunwari ay concerned na hinarap si Ed. Mahal, Ed, nabalitaan ko ang nangyari sa'yo. Kumusta ka na? Ha! Ang mambabarang! Anong ginagawa ng pangit na bruha dito sa ospital? Sinisigurado mo bang mamamatay ang kuya ko, ha? Yasi naman, huwag ka namang ganyan. Naparito nga ako para kumustahin si Ed eh. Tama na ang pagpapanggap mo, pwede? Hindi ka na nakakatuwa. Ganyan naman kayo eh. Palagi kayong masungit sa akin. Palaging masama ang tingin niyo sa akin. Bakit? Dahil kakaiba ko? Wala akong pakialam sa pagiging kakaiba mo. Ang ikinaasar ko lang ay ang hilig mong magpanggap. Ginagamit mo pang kakayahan mo para manakit ng ibang tao. Dahil masama kayo. Kayo ang dahilan ng pagiging miserable ng buhay ko. Eh di lumabas din ng totoo. Tatanggi ka pa? Nakita na nga namin ang itsura mo eh. Isang kubang babae na nasa 100 taong gulang na o mahigit pa. Pangit, halimaw. Mga hayop kayo. Ikaw ang hayop. Pumapatay ka ng tao para gumanda? Ha! Sa labis na galit ni Milagros, inilabas niya ang isang manika at matiin itong kinuyumos. Gayon na lang ang gulat ko nang magpumiglas din si Kuya Ed sa labis na sakit. Halos pumalahaw na ako nang maisip kong kaya ko naman sigurong makipag-agawan sa mambabarang para mahinto na siya sa pananakit sa kapatid ko. Kaagad ko siyang dinumog at nakipagsagupaan. Nagulat ang ilan sa mga pasyente na naroon at nagtawag ng gwardya. Si Aling Asunta naman, umusal ng mga katagang hindi ko man maintindihan ay sadya namang may epekto kay Milagros. Umaatungal kasi siya sa tuwing tatamaan ng matatalas na katagang halos magpahina na sa kanya. Huwag niyo akong pagtulungan! Lumaban kayo ng patas! Patas kaming lumaban, Gaga! May kapangyarihan ka nga eh! Kami naman ay wala! Sinabunutan ko si Milagros hanggang sa mapagtagumpayan ko ngang maagaw ang manika. Gayon na lang ang pagsigaw niya nang mahawakan ko ang karayom at itinusok sa palad niya. Tsaka naman dumating ang mga gwardya at pinalabas kami ng ospital. Hindi naman ako natatakot na baka balikan ni Milagros ang kuya ko dahil naroon naman si Aling Asunta. Alam kong poprotektahan niya si kuya anuman ang mangyari. Dinala kami sa presinto at doon kinausap ng mga pulis. Mabuti na lang na areglo kami kagad dahil kinailangan ko pang makipagplastikan kay Milagros para lang pakawalan kami. Nang magkahiwalay kami sa daan, nagmamadali akong umalis at mabilis na tinungo ang bahay niya sa bayan. Walang habas akong pumasok at nanatili doon hanggang hinahalungkat ang mga kagamitan niya. Ang bawat kapitbahay namin napapatingin sa akin. Nagagawa na lang nilang makisilip kaya naman sininghalan ko si Milagros. Ngayon, malalaman ko na kagad kung anong sikreto mo, bruhang babae. Wala kang karapatang makialam sa mga gamit ko sa bahay. Wala ka nang magagawa. Ako na ang magbubuking ng lihim mo. Ano pa ang ginagawa mo rito? Nagtatanong ka pa? Siyempre, kailangan tapusin ko na ang kahibangan mo. Ang kapal ng mukha mong pumasok sa bahay ko. Akala mo ba natatakot pa ako sa iyo ngayon? Malakas lang ang loob mo kasi may kagamitan ka sa pambabarang. Wala kang karapatang pumasok sa pamamahay ko. Ano ba? Lumayo ka sa akin, matandang hukluban. Hindi ako matandang hukluban. Aha! Totoo nga naman babarang ka. Matagal mo nang minamanipula ang mga tao sa bayan na ito. Nang gigigil na inilabas ko ang kahon mula sa ilalim ng kanyang kama. Hinagis ko ito sa sahig at sumabog ang laman nito. Nataranta naman si Milagros at hindi magkanda-ugaga sa pagdampot ng mga bagay mula sa sahig. Narinig ko ang bulungan ng mga tao. May mga nagagalit sa kanilang nadiskubre. Tila lumakas pa ang kanilang loob nang makita akong hindi man lang natatakot na hinarap ang mambabarang.
Wag! Bakit mo pinakikialaman ang mga laruan ko? Dahil ang laruan mo ay nagbubuwis ng buhay ng iba. Wala kang karapatang paglaruan ng mga tao sa paligid mo. Hayop ka? Gumaganti lang ako. Nais ko lang na magdusa rin kayo. Ano man ang naging nakaraan mo, wala kaming pakialam doon. Lalong wag mo kaming idamay sa kagagahan mo. Wala kang alam sa pinagdaanan ko. Hindi naging madali ang buhay ko noong araw. Pinatay ng mga abusado ang pamilya ko. Inabuso ako maging ang kapatid ko. Binaboy kami ng mga kalalakihang nananahan dito noon. Pagkatapos nilang kitlan ng buhay ang mga taong mahal ko, naging miserable na ang buhay ko. Umalis ako sa bayang ito at nagpakadalubhasa sa pambabarang. Ninais kong gumante. Yan kasi ang hirap sa'yo eh. Iba naman ang nagkasala sa'yo eh. Bakit kailangan ng mga taong wala naman kinalaman sa nangyari sa'yo ang gagantihan mo? Bakit? Dahil hindi ko kayang isipin na ako lang ang nagdurusa. Kailangan matikman naman ng iba ang naging paghihirap ko. Kailangan malaman nila na may mga taong pinili na lamang humingi ng kapangyarihan ng dilim para makaganti dahil wala na kaming kakayahan noon. Kahit na, hindi mo dapat dinamay ang kuya ko. Naging mabuti naman siya sa'yo ah. Naging mabait siya at magalang. Hindi kanya inabuso. Paano naman ang hustisya para sa pamilya ko? Makakamit mo ang hustisya kung matututo kang magpatawad. Magtiwala ka lang, Milagros. Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Buksan mo ang puso mo, Milagros. Isipin mong hindi naman kami ang nagkasala sa'yo. Alalahanin mo kung sino ang mga nanakit sa'yo ngayon. Hindi ko masasabing wag mo silang gantihan dahil wala na akong karapatan na utusan ka. Ang sa akin lang, wag mong idadamay ang kuya ko. Wala siyang alam sa mga pinagdaanan mo. Naging masama ako. Naging mapaghiganti. Naging gahaman ako sa hustisya na pwede namang kunin sa mga taong tunay na nagkasala sa akin. Nabulag ako ng matinding paghihiganti, Yasi. Nakalimutan kong kayo ay walang kaalam-alam sa mga nangyari sa buong pamilya ko. Galit ako sa'yo, oo. Pero hindi ko magawang magtanim sa'yo ng sama ng loob. Lugmo ka na nga sa sarili mong kalungkutan. Bakit kailangan ko pang dagdagan? Nagawa ko lang naman na maging matapang dahil naisip kong hindi naman ako papayag na saktan mo ko o kahit na sino sa pamilya ko. Patawarin mo ko, Yasi. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat, maging maayos lang ang bagay na sinira ko. Tutulungan ko kayong makabangon ulit. Salamat, Milagros. Hindi ko akalaing may mabuti kang puso. Nabulagan lang naman ako ng katotohanan. Akala ko, porke inabuso na ako ng iilang tao, masama na ang lahat ng tao sa paligid ko. Patawad kung naging mapaghiganti ako. Kailangan ko lang palang mapagtanto ang mga pagkakamali ko na may nagsampal sa akin ng katotohanan. Naiintindihan naman kita at humihingi rin ako ng pasensya sa kapangahasan ko. Umiyak si Milagros sa aking balikat. Naramdaman ko kung gaano kabigat ang kanyang nadarama. Mahirap, masakit, at hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan. Tama nga si Kyle, may mga bagay na hindi namin dapat minamadali. Hindi kasi namin alam na may mga taong naaapektuhan ng aming pagnanais na gumanti laban sa ibang tao. Kung pinakinggan ko si Milagros at kung hindi nga niya ninais na maghiganti kaagad, malamang noon pa kami nagkausap ng maayos. Noon pa kami naliwanagan sa lahat ng mga kaguluhan sa buhay namin. Pwede mo ba akong samahan, Yasi? Saan? Sa sementeryo, kung saan nakalagay ang mga kagamitan ko sa pangungulam. Sa sementeryo? Pinaghiwa-hiwalay ko kasi ang lahat, Yasi. Pero namulat na ako sa katotohanan, kaya nais kong magbago. Sana hindi pa huli ang lahat. Oo naman, hindi pa huli ang lahat, Milagros. Palabas na kami ng bahay nang makasalubong namin sina Aling Asunta, Kyle at Kuya Ed. Nagmamadaling niyakap ko si Kuya at nagpasalamat kay Aling Asunta. Ngumiti ang ginang sa akin. Magpasalamat ka kay Milagros, iha. Binawi niya ang sumpa na nakapalibot sa kuya mo kaya tuluyan na siyang gumaling. Talaga, Milagros? Ginawa mo yun? Yun naman ang tama, hindi ba? Oo naman. Masaya kami dahil naliwanagan na si Milagros. Alam ko mapapatawad niya ng lahat, kasama na mga taong nasa paligid niya. Ako man ay pinatawad ka na, Milagros. Pasensya na,
Hindi ko man lang tinanong kung ayos ka lang ba. Hindi ko alam na habang magkasama pala tayo, may iniinda ka na palang sakit sa puso mo. Naiintindihan ko rin kayo, kaya okay na tayo lahat. Nagkapatawaran na. Nangangako na rin ako na hindi nagagamitin pa ang pambabarang sa sino man na nagkasala sa akin. Ayun, yan ang tama, Milagros! Nagyakapan kami at kahit papaano ay naging maayos na ang aming pag-uusap. Tinupad ni Milagros ang kanyang pangako na hindi naman babarang kahit kanino. Lahat din ng kanyang binarang ay gumaling at nanumbalik sa dati. Ang mga taong noon ay nagagawa niyang kontrolin, nagagalit na sa kanya. Hindi naman namin pinabayaan si Milagros. Ipinagtanggol namin siya sa mga taong nais siyang saktan. Tuluyan na ngang bumaligtad ang sitwasyon ng buhay ni Milagros. Gayunpaman, wala akong narinig na reklamo mula sa kanya. Sa katunayan, mas lalo siyang nagpakumbaba at nangakong tutulong sa abot ng kanyang makakaya. Pagpasensyahan mo ng mga tao ha, alam mo naman na hindi natin mababago kagad ang pananaw nila. Galit sila pero balang araw lalambot din ang mga puso nila. Naiintindihan ko, Yasi. Isa pa makakaya ko naman ang lahat, lalo na't nariyan ka at hindi ako iniwanan. Magkaibigan na tayo, hindi ba? Oo naman. Uy, isali niyo naman kami sa usapan niyo. Milagros, baka may nirereto ka na sa kapatid ko ha? Sinesekreto niyo lang. Naku, wala pa akong balak na paligawan yan. Kuya naman eh. Tol, ano kasi? Bakit tol? Ano nangyari at nauutal ka? Sabihin niyo na kasi, pangako hindi magagalit ang kuya niyo. Kuya, gusto ko na si Kyle. Tol, nililigawan ko na si Yasi eh. Ano? Bakit ngayon ko lang nalaman yan? Nahihiya daw silang sabihin sa'yo eh. Bayaw, kumusta? Bayaw na talaga ha? Nagtawanan kami sa naging biruan naming magkakaibigan. Napayakap din ako kay kuya nang sabihin niyang hindi siya tumututol sa pagmamahalan namin ni Kyle. Kaya naman sinagot ko ang binata at naging opisyal na ang aming pagiging magkasintahan. Sa paglipas ng panahon, naging maayos na ang mga bagay-bagay sa pagitan namin. Wala nang gulo sa Santo Domingo. Masaya na ang mga tao at malayo na sa kinatatakutang mambabarang. Ayun nga lang, hindi naman habang buhay ay masaya kaming magkakaibigan. Ang pambabarang ay isang uri ng mahika kung saan karma ang gumaganti sa gumagamit nito. Sa dami ng sinakta noon ni Milagros, halos mag-unahan ang karamdaman sa pag-aagawa ng kanyang kalusugan. Iginupo din si Milagros makalipas ng 3 taon. Naratay siya sa kama at naging malubha. Gayunpaman, wala raw siyang pinagsisisihan. Huwag niyo akong alalahanin, Yasi. Ang mga pinagdaraanan ko ngayon ay kabayaran ng mga nagawa kong kasalanan noon. Kailangan kong pagbayaran ng lahat ng mga hindi magagandang bagay na nagawa ko. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa, Milagros. Malay mo gumaling ka kapag ginamot ka ni Aling Asunta. Hindi na kailangan, Yasi. Masaya na ako sa naabot ko ngayon. Ayos na ako rito. Masaya na ako na naging kaibigan kita. Naging parte ka ng buhay ko. Ako rin, wala akong pinagsisisihan sa mga ginawa ko. Kahit hinusgahan ng mga tao sa pakikipaglapit ko sa'yo, masaya ako. Ako man ay ganun din, Yasi. Masayang-masaya ako na naging parte ka ng buhay ko. Kahit anong mangyari, kahit mapunta man ako sa kabilang buhay, ikaw pa rin ang nanaisin kong maging kaibigan. Pangako natin yan sa isa't isa. Nagyakapan kaming muli ni Milagros. Malungkot man at masakit, pero tila hinintay lang niya akong makausap tsaka siya pumanaw. Nalungkot ako, pero hindi ako nagpakita ng kahinaan. Nagpasalamat ako sa pagkakaibigan na namagitan sa aming dalawa. Isang pambihirang pangyayari kung saan ang dating magkaaway ay naging malapit sa isa't isa. Kahit na maraming taon na ang lumipas, palagi ko pa ring naaalala si Milagros. Hindi ko siya makalimutan. Tuloy kahit nagkaanak na kami ni Kyle, palagi naming dinadalaw ang puntod ng aking yumaong kaibigan bilang pagtanaw ng pasasalamat sa kabutihan na ipinakita niya noong araw. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Naway nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento.
Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.